Magandang araw! Kamusta po kayo mga kababayan? Ako po ay mamamalingki muna at isa sa bibilhin ko ay ang nyog. Tara po at samahan niyo po ako in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Narito ang isa sa mga palagi nating nilalahok na sangkap, lalo ito kung usaping pagluluto ng mga pagkain na may gata. Kaya naman ay namili kami ng nyog dito sa Nihon para subukan isa nakakamiss na gamit mula sa atin. Bagamat kahit dito sa ibang bansa, ito pa rin ang ginagamit ko, ang kudkuran. Kaya't samahan nyo sa journey. Biyahe at saya, walang mapapantayan. Sa bawat lugar, kwento'y ibabahagi. Kaya naman bago makatikim ng gata na masarap, gawa muna ako ng kudkuran. Marami naman akong available na kahoy. Para sa mga bagong henerasyon, ano ba ang kudkuran? Ito ay isang simpleng kagamitan na kadalasang gawa sa kahoy at may nakakabit na bakal na may matatalim sa gilid. Dito kinikiskis ang nyog upang maging pinong laman na madaling gamitin sa pagluluto. Noon pa man, ginagamit na ang kudkuran sa mga tahanang Pilipino. Bago pa dumating ang modernong kagamitan, ang ating mga ninuno ay umaasa sa kanilang sariling gawa. Ang bawat kudkuran ay may kwento. Kwento ng tiyaga, diskarte at pagmamahal sa pamilya. Sa panahon ngayon, ay high-tech na rin. May makina naman na ginagamit at nasalatan na rin ang gata. Para hindi na mahirapan sana. Pero para sa akin, ito pa rin ang ginagamit at tradisyon mula sa atin, mas masarap pa rin ang gata na presko. Sa ating pang-araw-araw na pumumuhay, lalo sa mga probinsya sa atin, mahalaga ang mga simpleng kagamitan na gawa sa sariling sikap. Isa na rito ang kudkuran ng nyog. Isang kasangkapang ginagamit upang gadgarin ang laman ng nyog para sa pagluluto ng iba't ibang putahe tulad ng ginataan, kakanin, at iba pa. Ang paggawa ng kudkuran ay hindi lamang nakakatipid, kundi nagpapakita rin ng kasipagan at pagiging malikhain. Isa rin itong paraan upang mapanatili ang ating tradisyon at simpleng pamumuhay. At hindi lang basta paggawa ng gamit ha, isa itong sining na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod. Sa bawat umagay, sikat ng araw, si Trieleo'y handang gumalaw. May martilyo't lagari sa kanyang kamay. Sa kahoy na payak, ganda'y binibigay. Sa kahoy na payak, ganda'y binibigay. Hindi man madali ang bawat gawain, sa pawis at tiyaga'y di niya alintana rin. Bawat pako'y may pangarap na dala. Sa kanyang kamay, kahoy ay nabubuhay. Nagiging tahanan, matibay na tunay. Mula sa simpleng piraso na tila walang saysay, nagiging obra na may puso't kulay. Si Trileo, karpenterong may dangal, sa bawat likha'y puso ang iniaalay ng tapat. Hindi lang bahay kundi pag-asa ang gawa. Para sa pamilya at sa kapwa. Sa tunog ng pukpok at hagod ng lagari, awit ng sipag ang kanyang nasasabi. Isang inspirasyon sa bawat tao, ang karpentero ng kahoy, si Trileleo. Sa tunog ng pukpok at hagod ng lagari, awit ng sipag ang kanyang nasasabi.
isang inspirasyon sa bawat tao. Ang karpentero ng kahoy, si Trileleo. Hindi man madali ang bawat gawain, sa pawis at tiyaga'y di niya alintana rin. Bawat pako'y may pangarap na dala. Sa tunog ng pukpok at hagod ng lagari, awit ng sipag ang kanyang nasasabi. Isang inspirasyon sa bawat tao. Ang karpentero ng kahoy, si Trileleo. Si Trileleo, karpenterong may dangal. Sa bawat likha'y puso ang iniaalay ng tapat. Hindi lang bahay kundi pag-asa ang gawa. Para sa pamilya at sa kapwa. Hindi man madali ang bawat gawain, sa pawis at tiyaga'y di niya alintana rin. Bawat pako'y may pangarap na dala. Sa bawat hiwa at pako may puso ni Trileleo inilaan. Hindi man marangya, ngunit matibay at maaasahan. Ang kutkuran niyang likha sa niyog ay katuwang. Nagbibigay ng gata para sa lutuing pinagyayaman. Ipinapakita ang galing na likas a walang kapantay. Si Leo Rosales sa umagay abala, sa simpleng gawain may saya't sigla. Kutkuran ng niyog ang kanyang nilikha, gamit ang tiyaga at talinong likas sa kanya. Kahoy at bakal pinagsama ng wasto, upang makabuo ng kasangkapang praktiko. Hindi man marangya ngunit tunay ang silbi, sa bawat kusina malaking bahagi. Gumagawa si Trileleo Rosales ng simpleng kudkuran ng niyog sa kanyang kamay. Likhay may tiyagat sipag na buo. Kahoy at bakal ay kanyang pinagsama, upang makalikha ng gamit na tunay na kapaki-pakinabang sa masa. Yung na ating kudkuran, guys. Sa bawat hiwa at pako may puso ni Trileleo inilaan. Hindi man marangya, ngunit matibay at maaasahan. Ang kudkuran niyang likha sa niyog ay katuwang. Nagbibigay ng gata para sa lutuing pinagyayaman. Ipinapakita ang galing na likas a walang kapantay. Guys, simulan po nating buksan ang yung juice. Ito na. Tcharan! Nakatulog yata ito Siya guys.
bawat kudkod ng puting laman ng niyog, kasama ang sipag na hindi sumusukot, napapagod sa simpleng gawa, inspirasyon ay hatid. Si Leo Rosales sa gawaing payak, ngunit marangal, ipinapakita ang galing na likas at walang kapantay. Kiskis ng bakal sa puting laman, tila awit ng buhay na walang alinlangan. Simpleng gawain, ngunit may saysay, doon nasusukat ang tiyaga ng tunay. Patak ng pawis sa nooy bumabagsak, kasabay ng pag-asa na di kumukupas. Sa bawat galaw ng kamay na sanay, tagumpay ay unti-unting nakakamtan ng tunay. Sa bawat kudkod ng puting laman ng niyog, kasama ang sipag na hindi sumusukot, napapagod sa simpleng gawa, inspirasyon ay hatid. Si Leo Rosales sa gawaing payak, ngunit marangal, ipinapakita ang galing na likas at walang kapantay. Kaya sa bawat kudkod ng niyog na payak, may aral ng buhay na dapat yakap. Nasa sipag, tiyaga at pusong matibay, anumang pangarap ay kayang makamtan balang araw. Sa bawat kudkod ng puting laman ng niyog, kasama ang sipag na hindi sumusukot, napapagod sa simpleng gawa, inspirasyon ay hatid. Si Leo Rosales sa gawaing payak, ngunit marangal, ipinapakita ang galing na likas at walang kapantay. Sa bawat pagkudkod ng nyog, naroon ang alaala ng mga lutong bahay, gaya ng ginataang gulay, bibingka, kakanin, suman, at iba pa. Sa bawat likha mo, hindi lang gamit ang nabubuo, kundi inspirasyon para sa iba na magsimula rin. Ang simpleng kagamitan, kapag ginawa ng may puso, nagiging simbolo ng sipag at pag-asa at inspirasyon sa huli. Hindi man ito marangya sa paningin, ngunit may dangal sa bawat gawain. Ang kudkuran ay saksi sa bawat yugto ng pagsusumikap na di sumusuko. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Kayo ang dahilan ng bawat saya. Sa bawat share ninyo, pag-asa'y nadaragdagan. Team Trile, sama-sama hanggang dulo ng laban. Team Trile, sama-sama hanggang dulo ng laban. Team Trile, sama-sama hanggang dulo ng laban. Ay siya, hanggang dito lang po muna. Salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye! Magandang araw, ito po ang aming Team Trile. Ako si Leo Perry Rosales. Salamat sa pagiging bahagi ng aking paglalakbay. Patuloy tayong magniningning sama-sama sa lahat ng sumusuporta, nag-react, nagbabahagi, at nagpapadala ng magandang mensahe. Nakikita ko kayo, pinahalagaan ko kayo, at nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta.